Lord, sa pagsama, Lord, sa hamon ng buhay na aming mga pinagdadaanan, Panginoon. At ngayon, Lord, narito kami sa inyong tahanan, Panginoon. Bibigay ng kapurihan sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin na itong aming pagsamba ay talaga, Lord, maging karapat-dapat, Panginoon. Talagang mag-glorify po namin kayo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, samahan niyo po kami sa gawain ito, Panginoon. Kayo po, Lord, ang siyang maghari. Kayo po ang siyang manguna. Kayo po ang siyang maitaas, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat po sa inyo po namin itinatagubilin itong gawain ito. At sa inyo po namin ibinabalik lahat, Lord, ng papuri, ng pagsamba, pagdakila at pagluwalhati sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Yan, so good morning po muli sa ating lahat. Ko po ang lahat na magsitayo at tayo po ay patuloy na magpupuri sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pag-awit. Good morning po sa ating lahat and welcome once again sa gawain ng Panginoon. Patuloy po natin purihin ang Panginoon sa umagang ito at bigyan natin po siya ng isang malakas na palakpak bilang pagbibigay papuri sa kataas-taasan nating Diyos. At sa umagang ito, patuloy po tayo na lalapit sa ating Panginoon sapagkat siya po ang nagbibigay sa atin ng kagalakan, ng kapayapaan. Ano man po ang ating nararamdaman sa oras na ito, tayo man po ay may mga problema, tayo man po ay naguguluhan, tayo man po ay may mga kalungkutan. Ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng kagalakan. Sapagkat ano man po ang ating mga negatibong nararamdaman, lahat po yan ay magiging positibo sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Amen! Amen! Kaya sa umagang ito, patuloy po tayong magsasaya dahil sabi nga po niya sa Matthew 11:28, "Come unto me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." Kaya sa umagang ito, purihin natin ang Panginoon sapagkat He trading our sorrows.
tayong makaupo. Po sa ating lahat, kamusta po ang bawat isa? Ayan, maaari po ba nating batiin ang ating katabi at sabihin natin sa kanila, may mabuting plano ang Diyos sa buhay mo. Kaya, huwag kang susuko. Yan, purihin po ang Panginoon sa kanyang biyaya na muli tayong narito ngayon sa kanyang tahanan. At alam ko po na marami sa atin na dumaan sa iba't ibang sitwasyon nitong nakaraang linggo. Ano po? May pagod sa trabaho, sa pag-aaral sa ating mga nagka-college kasi yung mga bata, mga bakasyon na eh. May mga alalahanin sa pamilya at may mga laban na tahimik lang natin tong kinikimkim. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Nandito pa rin tayo at iyon ay patunay ng kanyang kabutihan at katapatan sa ating buhay. At maganda din pong alalahanin natin yung pinag-aralan po natin ng last Sunday. Last Sunday po, natutuhan po natin na ang salita ng Diyos ay sapat. Ito ay buhay, makapangyarihan at gumagawa sa ating mga puso. Kaya naman pong pinagdadaanan po natin, may sagot ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. At meron lang po ako isang maikling tanong sa inyo po. May isang tao po na may dalang tasa ng kape at may biglang bumangga sa kanya. Ano po ang mangyayari? Ano po? Ano po ang mangyayari? Parang minarinig ako. Siyempre po, ang sasagot natin, di ba? Matatapon ang kape. Siyempre naman, kapag binangga ka naman nga, matatapon ang kape. Pero minsan, may magsasabi, hindi matatapon kung mahigpit yung hawak mo. At tama naman po, pero ang totoo po, kahit hindi natapon, ang tanong pa rin po, ano ang laman ng tasa? Kasi po, sa buhay natin, darating at darating ang banggaan. Mga problema, pagsubok, at pressure. Minsan, matitibay tayo, minsan hindi. Pero sa huli, kung ano ang laman ng puso natin, yun pa rin po ang lalabas kapag tayo ay nape-pressure. Kaya ang tanong po sa atin ngayon, ano ang pinupuno po natin sa ating puso araw-araw? Takot po ba? Galit po ba? Alalahanin po ba o ang salita ng Diyos? Kasi po sabi po sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly. Let the word of Christ dwell in you richly. Kaya po mga kapatid, ngayong umagang ito, piliin po nating punuin ang ating puso ng presensya po ng Diyos. Dahil kahit ano pong mangyari sa linggong ito, mananatili tayong matatag kung siya ang laman ng ating buhay. Kaya po, ihanda natin ang ating sarili at ituon ang ating puso sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at buong galak nating sambahin ang ating Diyos. Kasi sabi po dun sa kanta, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Basta para sa Panginoon, yes, palagi tayo. Kaya po, ngayong umagang ito, patuloy po nating awitan, bigyan ng kapurihan ang ating dakila at tapat na Diyos.
Patuloy natin siyang purihin sa ating mga buhay. Sapagkat siya ang Diyos na nararapat nating purihin habang tayo'y nabubuhay. Siya lamang ang Diyos na pinagmumulan ng ating kalakasan. Siya ang foundation ng ating pananampalataya. Kung ano man ang mayroon tayo, siya ang pinagmula ng lahat. Walang ibang Diyos na nagligtas sa atin kundi ang ating Panginoong Yesus. 1 Corinthians 3:11 says, "No one can lay any foundation other than the one which is Jesus Christ." Kaya sa umagang ito, put our complete trust in the Lord and we will not be shaken. Because He is our strong and unchangeable foundation. Our God is holy and there's no one like Him. Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not thine own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct thy paths. Kaya sa umagang ito, patuloy nating purihin ang ating Lord sa pamamagitan ng ating pag-awit. Because He helped us to build our life. Worthy of
Panginoon, kung ikaw po ang lagi namin kasama, Panginoon. Yeah, Lord, sa buong buhay namin, patuloy namin ibibigay ang tiwala namin sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang pinagmumula ng pananampalataya na mayroon kami. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na di nagmamaliw, sapagkat tunay patuloy mo po kaming binibuild, Panginoon, into your likeness, Panginoon. Kaya, Lord, lubos-lubos po ang aming pasasalamat sa umagang ito. Lubos-lubos po ang aming pagpupuri. Ikaw po ay aming itinataas sa aming mga buhay, Panginoon. Purihin ka, Lord, sa may pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin po ang Panginoon. Pwede na po tayong makaupo.
Hello, mic test, mic test. Okay, good morning po sa lahat. Salamat po sa Panginoon. Just imagine, no, April na. Grabe, no? Ang good news ay nakita ko po, yung gasolina bumaba, di ba, no? Bumaba nga ba? Hindi, bumaba nga. Magkano yung magkano ngayon ang diesel? Diesel ang mataas eh. Kasi dito sa sa refill, sa sea oil at saka sa dito bandas, nakita ko rin sa sa Uno kahapon nung dumaan kami, nasa 80.30. Yun ang pinakamababang nakita kong gasolina eh. Yung sa refill, Uno tsaka yung yung sea oil. Hindi ko lang alam dito, magkano ba dito sa atin? Mahal dito, no? Oo. So punta kayo doon, tapos yung gagasolina nyo na pagkabalik dito. Sobrang layo. Di ba, no? Yeah. So, pwede naman siguro itutulak yung sasakyan, tapos isa ka na pabalik. Okay. So, pwede talaga. Anyway, yun yung sabi kasi ni BBM na nakipag-usap daw po siya sa government po ng Iran na kasi yung Strait of Hormuz, doon dumadaan yung mga tanker na mga langis, no? Sabi niya, pinakiusapan niya yung leadership ng Iran na yung mga barko na registered sa Pilipinas ay padaanin. Siguro yun po yung isang dahilan kaya nagawa ng paraan. So, tayo po yung mag-pray. Pray muna po tayo. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob po sa amin. Inihiling ko po, Panginoon, ang iyong pagpapatawad, pagpaglinis, Lord, so that as we come to you, Lord, this morning, we are acceptable before your presence. We pray for the power and guidance of your Spirit, Lord, as we study your word. In Jesus' name, Amen. Amen po. Okay. Nasumpungan nyo na po ba yung sarili nyo na kung saan parang sabi nga na, my world is falling apart. Parang yung mundo natin ay gumuho, no? Parang yung plano mo, hindi nagkaigi, tapos nawalan ka pa ng trabaho, nagkasakit ka pa, tapos yung mga bills, iba, no? Grabe, yung mga babayarin, ang dami-dami nating So, dito makita po natin, yung crisis, no? Yung crisis, itong mga nangyayari po sa atin, ipinakikita na kung gaano karupok ang buhay. Yung, iba, no? Konting konting galaw lang kumbaga, lahat apektado na. Biro mo, nagka-problema sa gasolina, nagtaasan na lahat. Ganon, masyado siyang marupok Masyado siyang sabi nga nila, life is very fragile, no? So, makita po natin dito na kapag ikaw ay na kay Jesus, we are not exempted from this crisis. Tandaan niyo po hindi po tayo exempted. Hindi po tayo nahihiwalay. Hindi, immune ako dyan. Wala pong immunity po sa problema. No, tandaan po natin. In fact, ang sabi nga ni Jesus, no? Sabi po ng ating Panginoon, kaya may global crisis. Global naman po talaga kasi everyone is affected. Diba, no? Sabi ni Jesus, no, John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you have trouble. Sabi ni Jesus, no, magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito. Yan matindi. Kasi sinabi na ni Jesus, kapag Christian ka, wag mo asahan na ayos. Hindi ho ayos lahat. Maniwala ka. So hindi exempted, walang makakalusot po diyan. Kahit ikaw ay nasa Panginoon, lalo pa. Pero maganda dito, hindi naman tayo iniwan ng Panginoon na gano'n. Marami kayong problema. Hindi, sabi niya, ngunit tibayin ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko ng sanlibutan. Yung magbibigay sa atin ng mga pasakit, problema, sabi ni Jesus, sabi niya, take heart, huwag kayo masira ng loob. I have overcome the world. Yung mga magbibigay sa inyo ng mga sakit ng ulo, huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayo at malalampasan po natin yan. Amen po ba? O sabihin mo sa katabi mo, malalampasan mo yan. Malalampasan mo yan. Kayang-kaya yan. No? So si Jesus na po nagsabi na walang exemption. Lahat po tayo, pagdadaanan po talaga natin yan, mga kapatid. No? Kahit na sabihin natin na yung pinaka-mayaman, lahat, wala na po ngayon. Lahat apektado na po talaga po tayo. Di ba? Kasi yung crisis po, isipin niyo po local. Local. Patataasin mo ng konti, municipal. Local, okay, city. Ano susunod? District. Tapos, mamaya, provincial.
meron pang regional, meron pang national, at meron ng international. Lahat na po. So mula sa pinakamababa hanggang sa pangkalahatan na po, crisis po talaga po yan, mga kapatid. So, ngayon pong bago po yung ating topic po ngayon. May bago po tayong pag-aaralan po ngayon. Ito po, no? Ito po. Sige, ito po ang gagawin po natin, no? Meron po ako ditong kasi ang topic natin, Christ blank crisis. Lalagyan niyo po ng mga gagawa po kayo ng pangungusap, mga sentence. Pwede naman yung ang idadagdag nyo ay before nung Christ. Basta ang important words po ay Christ, and then secondary na po yung crisis. Okay, halimbawa, sa Tagalog po, no, si Kristo at ang tagumpay laban sa krisis. Yan. So gagawa po kayo ng pangungusap, kumpletohin niyo po. Okay, kumpletohin niyo po. Gumawa po kayo ng pangungusap para makompleto ito pong salitang to. Pwedeng yung sa gitna lang o pwedeng before yung Christ tapos crisis. Gawa niyo po ng pangungusap. Okay po ba yan? So mamaya tatanong ko kung ano po yung nagawa niyong pangungusap, ha? At titingnan natin. Kasi halimbawa, tulong ni Kristo laban sa krisis. O akin na po wag na niyong gayahin. Ganon. Kapangyarihan ni Kristo. Para mapagtagumpayan ng krisis. O yan po. Mga ganun po ba? So gagawa kayo ng pangungusap, kukumpletohin niyo po siya. Diba? So, yan, mamaya, titingnan natin kung ano. Meron na po ba kayo naisip? O ikaw, Generous, ano naisip mo? Sample lang. Bigyan mo sila ng sample. Christ is bigger than... Oh, ang galing naman. So, Christ is bigger than the crisis. So, Christ is bigger than the crisis. Very good. Yung ganun po. Si Kristo ay mas malaki kaysa sa ating mga problema. Tingnan mo yung katabi mo. Mas malaki dyan ng Panginoon. Yan pala yung problema. No? Okay, so yan. Ganun po. No? Ngayon pong umaga, ang pag-aaralan po natin ay Christ in our crisis. Ha? Sa Tagalog po yan, si Kristo sa gitna ng ating krisis. So, ano ba si Kristo? Anong ginagawa po niya sa panahon ng ating krisis? Yan naman po. So, wag na nyo gagayahin yan. Akin na yan, no? So, gagawa kayo ng sarili po ninyo. Mamaya, titingnan po natin, no? Kung paano po niya mabubuo yung pangungusap. Ngayon po yung ating pag-aaralan ay mula po sa Exodus chapter 14. 14 po ito, no? Ito po yung kwento na kung saan yung Israel lumabas mula sa Ehipto, papunta po sa lupang pangako. Pero bago po yung nangyari yon, tandaan niyo po, Israel was enslaved by Egypt for 400 years. 400 taon. Napakatagal. Kaya, alam mo, pag ikaw yung bata, maliit ka pa, nakita mo yung magulang mo kung paano inaapi, hanggang sa tumanda ka, namatay na yung magulang mo, yung mga lolo mo, nakita mo, 400 years eh. Hanggang yung tabis mo, namatay na rin. Kasi 400 years, ang tagal nun. So, ganun katindi yung pang-aapi na ginawa sa kanila. 400 taon. Siya nga pala, ilang taon po tayo nasakop ng Kastila? Ha? Hindi ko tandaan. 300 ba yan? Tama ba yan? Ha? Ano ba talaga? Ha? O ikaw, education ka eh. Sabihin, hindi po HE po ako. HEH. Ano ba? Ilang taon na ba? Ilang taon po ba? Ishel, ilang taon? Sige nga, sino ba rito ang education? Ilang taon pa tayo nasakop ng mga si mamaya magpapa-A, B. Magpapipili tayo. Parang, nahirapan ako dyan. Anyway. Si Sergio. Ito, social study. Sir, ilang taon? 330? May 3 pa 333? Grabe. Alam nyo na maganda doon, kasi daw noong unang panahon, yung mga Pilipino ay mga yung maliliit, tapos may kulot ang mga buhok. Na-improve yung lahi natin. Nung dumaling yung mga Kastila, yun naman yung biyaya. Ang matindi pa, ang hindi na bago yung ating salita, Tagalog pa rin, hindi katulad tayo ng Mexico na, actually, lang sila, parang mga 100 years na sila nasakop ng Spain eh. Pero Spanish yung kanilang salita eh, no? So, dito, makita po natin, 400 years, ang lupit. Ang lupit po mga kapatid. Babasahin po natin, no? Exodus 14.
sinabi ni Yahweh kay Moses, pabalikin mo ang mga Israelita at doon sila pagkampoy sa tapat ng Pihahirot ng Baal-Sepon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ni Parao na kayo'y nagkakaligaw-ligaw na sa ilang sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan o yung pupuntahan nila. Pagmamatigasin ko ang Paraon at hahabulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayoy malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh. Sinunod ng Israelita ang sinabi sa kanila. Okay. Nang makarating sa Paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip. Pati ang kanyang mga tauhan, sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayon maglilingkod sa atin. Dati, may mga alipin tayo, may mga binubugbog tayo, may mga pinaglalaroan tayo mga tao. Ngayon, dahil pinaalis natin, wala na, di tayo na maglalaba. Tayo nang gagawa ng mga gawain dito. Oh. So, ipinahanda ni Paraon ang kanyang karwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya ay 600 pangunahing karwahe. Pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. At tandaan niyang sumasakay po doon sa karwahe, 600 na yan. More than kasi kasama yung ibang karwahe daw, Mga yung mga PMA year, kumbaga yung mga graduate, talagang matitinding mga kawal ito, hindi mga ordinary sundalo. Pinagmatigas ni Yahweh ang Paraon at hinabol nito ang mga Israelita na nooy buong pagtitiwalang naglalakbay. Akala nila ayos na, Hindi pa ayos. Hinabol sila ng kanilang mga kalaban. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo na mga kawal ng Paraon, sakay ang kanilang karwahe. Inabot, nagpang-abot na. Inabot nila mga Israelita at sa dabing dagat malapit sa Pihahirot na tapat ng Baal-Sepon. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh, sinabi nila kay Moses, wala na bang mapaglibingan sa amin sa Ehipto kaya mo kami dinalari sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa inyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat mas gusto po naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Grabe, nagkakasisihan na. Grabe, nagkakasisihan na. Sinisisi na si Moses at saka ang Panginoon. Sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, tingnan lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makita ang mga Ehipsyong yan, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Ba't nagpe-pray ka pa? Palakarin mo ang mga Israelita, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod at mahati ang tubig at matutoy ang lalakaran nyo. Lalo kung pagmamatigasin ng Ehipsyo, at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ni Parao, pati ang kanilang mga karwahe, ipapakita ko sa Parao at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Sabi niya, pasusundin ko yan, talagang gagawin natin, payayabangin pa natin, sobrang yabang ng mga yan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyon na ako si Yahweh, ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpahuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita, yung ulap na nagagabay sa kanila at saka yung mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng Ehipsyo, maliwanag naman sa panig ng Israelita. Dumating ang gabi at ang Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita kasi sobrang dilim. Hindi nila makita, nasaan ba yung mga yon? Hindi nila alam, yung nilalakaran nila, puro mga tubig na pala, na parang pader. Itinapat ni Moses sa kanyang tugod sa ibabaw ng dagat, magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita tumawid sa dagat na ang nilalakaran ito yung lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Grabe. Grabe po yung nangyari, Okay. So mapapansin po natin, so lumakad na po sila. Sabi nga natin, so ang Israel po ay naalipin 400 years. Ang trabaho nila ganito. Yan. Gumagawa sila ng mga pyramid, yung mga Python, mga Ramesses, yung alam mo, yan yung mga structure kasi noong unang panahon. Mano-mano po yan. Sipin mo yan, talagang yan yung ito kali itong, yung tao ganun. So grabe, ang mga higante po yan Yan yung pinagagawa sa kanila doon, talagang grabe yung pagkakalipin. Now, mapapansin po natin, yan titingnan natin, bakit nagkagulo yung Israel? Sila naman ay may leader, si Moses. Tapos, sinasamahan naman sila ng Diyos. Ba't nagkagulo-kagulo sila ngayon? Dito sa problemang ito.
Now, mapapansin po natin mga kapatid, kapag ang tao po ay sinimulan po natin ihiwalay yung ating sarili sa Panginoon at talagang tinitingnan lang natin ang ating sitwasyon, yan, para tayong nakapreso ngayon sa problema. Yan, nakapreso tayo, no? So, unang-una, ang nangyari po sa kanila ay meron tayong tinatawag na overwhelming fear. Sobrang pagkatakot. Sobrang pagkatakot, mga kapatid, no? Takot na takot sila. Bakit? Ano nangyari? O, tingnan natin yung talata, no? Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo na mga kawaliparos, sakay sa kanilang karwahe, no? Matinding takot ang naramdaman ng Israel nang makita na lang dumating si Paraon at ang mga taga-Ehipsyo. Mga kapatid, makikita natin ito, hinahabol po sila Hinahabol po sila ng mga sundalo. Ang matindi ganito ang sitwasyon. Sa likod nila ay yung mga Ehipsyong sundalong, it's either ibabalik siya sa Ehipto, pag di ka sumama, papatayin ka. Sa harap naman po nila ay yung Red Sea, yung dagat. Abay, corner Nasa corner na po sila, wala na corner na po sila. Walang pupuntahan, nowhere to run, nowhere to hide. Hindi ka makakatakas. Ay, nasa likod yung kalaban Tapos sa harap ang dagat, isa ka pupunta doon. Diba, no? So, ang sabi po ng Biblia, matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita. Ang tanong ganito po, no? Nung una, nung sila'y lumabas, tuwang-tuwa sila, nagkakantahan sila Pero mga 400 years, nakalaya kayo. Ngayon, hindi na. Nag-iiyakan na sila, nagbibintangan na. Wala kang papatay mo lang pala kami. Ganun na. Bakit nung una ayos naman sila? Ba't nagkaganito? Yung kanilang kasiyahan, napalitan ng matinding takot. Yun ang tanong. Bakit kaya? Sige nga, anong sa tingin nyo dyan? Ang dahilan. Tingnan niyo po sa talata, ano po yung nakikita niyong salita dyan na naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng takot, hindi na pagtitiwala. Sige, anong salita? Dumating. Okay. Okay, meron pa. Sige, go. Meron pa. Anong salita? Tingnan niyo mabuti. Huwag sa akin, dun. Tingnan niyo, ano po yung may salita po dyan, may keyword Yung makita. Tingnan nyo nung makita nila, ito yung keyword. Tandaan nyo po mga kapatid, nung una, nung sila'y bago lumabas, 10 himala ang nakita nila sa Diyos. Kitang-kita ng kanilang mata yun, yung dugo, yung tubig naging dugo. Tapos yung mga tipak-tipak na yelo na umulan, yung sobrang daming kuto. Pati kuto, grabe, sobrang daming palaka. At ang pinakamatindi, yung huling-huli, yung namatay yung panganay na lalaki, iba sabi doon? Maging hayop o tao. Nakita lahat ng Israel yun. Nakita nila talaga lahat yun. Kaya tuwang-tuwa sila nung makalabas, grabe ang Diyos. Yun nga lang mga kapatid, kapag ang tao pala, imbis na nakatingin ka sa Diyos, nag-focus ka na sa problema, sabi to, matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita. Yan. Kaya dapat itong ating mata, ito pinaayos din natin to sa Diyos. Naayos yan Kasi yung nakikita natin mga kapatid, nakaka-apekto sa ating isip, nakaka-apekto din po sa ating kalooban. Kaya nga minsan, giba tama-tama, giba HRM ka Giba tinuturuan ba hindi kita tinuturuan ba kayo magluto din? Tinuturuan sige ba? Ang isa pong requirement po sa HRM, yung mga ganyan, lalo yung mga chef, yung tinatawag nating presentation. Yung pagkain, kahit hindi siya masarap, pero magandang presentation nakakatakam. Pero wala mo siyang actually kwenta, Pero dahil ang ganda ng presentation, ay nakakagana. Ibig sabihin, yung ating nakikita, nakaka-apekto po yan sa ating isip. Ang sarap naman nun. Di ba? Ang sabi po ng Biblia doon sa Genesis chapter 3, nung tinutukso ni Satanas sa pamagitan ng ahas si Eva, ang sabi ng Biblia, at nakita ni Eva na masarap yung bunga. Nakita niya yung mata Kaya itong matang ito, dapat yan naliligtas din, nalilinis Kaya nga dapat pala nung binautismo, sinabi ko, bukas ang mata. Para malinis. As pinipikit bukas ang mata. Bukas ang mata para mabautismo pati mata. So makita po natin mga kapatid, kaya nga po sa Hebrews chapter 12, sabi po ng ating Panginoon, sabi niya, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Dapat daw tayo, nakatutok tayo kay Kristo. Kasi ganyan-ganyan yung nangyari kay Pedro, nung siya po ay nakatingin kay Jesus, nakalakad siya na maayos sa tubig
Pero sabi doon, nung magsimula siyang makita niya yung malalaking alon nagsimula siya lumubog kasi nakapokus na po siya doon sa problema. Amen po ba mga kapatid? So, our faith collapses. Gumuguho ang pananampalataya mo kapag namumuhay ka sa mga nakikita mo na. Amen po ba? Grabe, kaya minsan wag na tayo dumaan sa gasolinahan. Ang taas. Oh. Pinost ni Sir Jerome, nakita ko, kain tayo sa mahal. O kumakain sila doon sa harapan ng gasolinahan, mahal O ito pa, ay mahal pala yun. Ay yun talagang mahal. Ay mahal talaga O, ang taas. O. Di ba mga kapatid, kaya nga, doon po sa 1 John chapter 2, 14 to 15, ang sabi ni Jesus, sabi ng salita ng Diyos, may tatlong paraan para ang tao magkasala. Yung pride of life, yung kayabangan, yung pagnanasa ng tao, at yung pagnanasa ng mata. So itong matang ito talaga dapat ipag-pray natin, Lord, tulungan niyo po. Diba? Tulungan niyo po. Ang sabi po ng Biblia, nag-collapse, gumuho yung kanilang pananampalataya nung magsimula silang makita. Sa likod mga kapatid, yung mga karwahe, siguro, andyan na. Ay, karwahe, mabibilis yun naglalakad lang naman sila Tapos sa harapan nila, nakita nila, ang laki rin problema, dagat. Saan tayo tatakbo? Hindi naman sila mga sundalo, mga alipin lang sila. Ito mga sumusunod at papatay sa kanila, mga batikan nitong talagang papatay talaga sila pag di sila sumama at di sila bumalik. Nang makita nila dumarating ang parawatan ng mga Ehipsyo, kaya dumaing sila kay Yahweh. So mga kapatid, kapag ang buhay pala natin, itinutok po natin yung ating pisikal na mata, ay itinutok po natin sa ating paligid at hindi sa Diyos. Maniwala ka, ang pananampalataya mo ay guguho. Our faith will collapse if you use your eyes in your environment. Ito, pwede naman po talaga yon. Ang problema lang, natatandaan niyo po ba yung kay Eliseo, kay Elisha, tsaka yung kay Gehazi? Diba, no? Kasi yung hari, yung Aram, yung hari doon, nagpaplano siya, aatakihin natin ang Israel. Nagtataka siya, pagpunta nila ron, nandun na yung mga sundalo ng Israel, naka-ready na rin siya. Sabi niya, nagpaplano pa lang tayo, alam na nila. Nagplano sila ulit. Dito naman tayo sa kabila. Hindi pa sila pagpunta pa lang, nakita nila yung mga sundalo ng Israel, naka-ready. Naku, sabi nung hari, gusto ko malaman na mayroong espiya dito. May tumutulong sa ating kalaban. Bakit lahat ng ating plano nalalaman? Sabi nung kanyang mga trusted, yung mga sinasaligang mga commander, sabi niya, Sir, meron pong isang tao sa Israel, iniisip mo pa lang, alam na niya. Sabi niya, ang pangalan niya, Eliseo. Yung pong puntahan nyo, pag yun ang nakuha nyo, mananalo tayo laban sa kanila. Ang ginawa nila, magmamadaling araw, nilusob nila yung bahay ni Eliseo. Di ba? Ay nagmumumug yung kanyang gargle. Yung kanyang alipin si Gehazi, makita niya sa bintana, ang daming kalaban. Ano sabi ng Biblia? Ginising niya yung kanyang boss, Sir. And then, kukunin na po tayo ng ating mga kalaban. Kasi ikaw kasi, sabi ka sa hari ng Israel Sabi ni Eliseo, simple lang, Panginoon, buksan niyo nga yung mata niya. Kasi mas marami yung kakampi namin kaysa sa kanila. Nung binuksan, nakita niya yung chariots of fire, yung mga karwaheng umaapoy sa paligid. Hindi makita nung kanyang alipin Ibig sabihin pala, ang mata, dalawa po siya. Meron tayong physical eyes at meron tayong spiritual eyes. Yung spiritual eyes, yun dapat ang makita mo. Yun ang magbubukas lang nun ay ang Diyos. Tandaan niyo po yan. Ang nakita lang nila yung physical, yung mga kalaban. Pero hindi nila nakita ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? So, faith collapses when we use our physical eyes. Makikita mo yung problema pag nakatingin ka dyan, mga kapatid. So, nag-collapse, gumuho mga kapatid. Tinatanong na nila ngayon, ito na matindi. Ito na yung sumunod. Dahil po dyan, di ba, no? Nasa likod yung karwahe, mga sundalo, nasa harap naman yung dagat. Paano sila lalaban? Puro mga bata at mga hindi naman yan, no? Kahit, alam niyo po, nakita na nila yung himala at kapangyarihan ng Diyos, pero dahil tumingin na sila, ginamit na nila yung kanilang mata at nakikita nila yung mga puro problema na gumuho yung kanilang pananalig sa Panginoon. Ito na po yung pangalawa. So not only overwhelming fear, hindi lang yung matinding takot, nagsimula na po silang
dumaing at akusahan si Moses at ang Diyos. Alam niyo po yung pagdaing, di ba sabi nakita naman doon, may pagdaing, sabi tingnan natin. Reklamo at pagbibintang, binibintangan na nila si Moses, sabi dito, matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita na makita lang dumarating ang parota ng Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Alam niyo, pag may problema, normal naman po talagang dumaing tayo. Lord, ang hirap, grabe naman, ang hirap eh. Yung daing po nila, hindi ho yung daing lang. Daing na sinisisi nila si Moses, sinisisi nila ang Diyos, at sila ay talagang nagbibintang na. Tamo sabi, no? Sinabi nila kay Moses, wala bang mapaglibingan na sa amin sa Ehipto, kaya mo dinala kami dito sa ilang? Grabe. Yung ba ang purpose ng Panginoon, kaya sila pinalaya para ilibing lang sila sa malayo? Hindi naman yun eh. Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo muna sinabi na namin sa iyo, ganito ang aming sasapitin? Yan na nga po. Pag ang pananampalataya ng tao'y gumuho, nagsisimula na po yung magreklamo at mambintang. Ay, matindi. Yan na po. Kasi yung disappointment, na-discourage ka, nasiraan ka ng loob, yung inaasahan mo na tagumpay sana, ayos na ito. Okay na, malapit na. Nako, napurnada. Patay pa tayo ngayon. Ang kanang inaano ngayon, nasaan na ang Diyos? Mamamatay kami ngayon dito. Malulunod kami kapag nasa dagat. Papatayin kami ng mga Ehipsyo. Di ba? So, matindi dito, yung discouragement natin, yun yung pumalit po doon sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Kaya ano pong kanilang pagbibintang? They were accusing Moses of bad leadership. Sabi niya, palpa ka namang leader eh. Pero dinala mo kami rito para patayin at dito kami ilibing. Kasi dahil punong-puno na ba yung libingan sa Ehipto, kaya dito mo kami ililibing. Grabe mga kapatid. Tapos, ang matindi dito mga kapatid, ito po, babalikan natin. Gusto kong balikan na. Pang-ilang mamaya babalikan natin. Gusto ko, may babalikan ako dito talata eh. Verse 1. Then the Lord said to Moses, turn the Israelites to turn back and encamp near Pi-Hahiroth. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pabalikin mo ang mga Israeli at doon mo sila pagkampuin sa tapat ng Pi-Hahiroth. Balik po tayo. Bigyan ko ng example Alam niyo mga kapatid, itong pangyayaring ito, plano lahat ito ng Diyos. Kaya nung sinasabi lang kay Moses, wala kang kwentang leader. Mahina ka. Papatay mo lang pala kami. Actually, hindi po yun. Yung pagbibintang nila at pagdaing, ito ay laban sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang may idea nito. Nakita niyo mga kapatid? Ang may idea nito, ang sabi, tell the Israel, ang sabi ng Panginoon. Kaya kapag pinipintasan nila si Moses, parang sinasabi nila, alam mo, ang hina ng boss mo. Biro mo, dinala kami dito para patayin lang. Yung complain nila mga kapatid, pag tayo nagko-complain, hindi lang tayo nagko-complain to sa leader. Nagko-complain tayo sa Diyos. Kasi lahat ito ay plano ng Panginoon. Di ba sabi niya, pakikita ko sa kanila ang kapangyarihan ko. Pakikilala ko kung sino ako. Ay di ang plano ay ang Panginoon. Kaya nung pinipintasan nila si Moses, pinagbibintangan nila si Moses, ang pinagbibintangan talaga nila at sinisiraan talaga nila ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? So when we complain, we don't just complain with our leaders. We complain with God. Ang matindi dito, hindi lang sila dumadaing. Nag-aakusa na sila, pinagbibintangan nila. Papatayin mo lang pala kami. Sabi na namin nung una pa, wag na nyo kang pakialaman. Alam niyo mga kapatid, when people are in crisis, people often attack the leadership. Pag nasa tayo, ang hina ng leadership mo. Kaya tayo nagkakaganito, Nalimutan na po nila yung paano sila tinulungan ng Diyos makalaya after 400 years. Nalimutan. Bakit tayo ang tao? Ang bilis nating makalimot doon sa kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Di ba, Ang bilis. Dahil sa simpleng problema natin ngayon, nalimutan natin lahat. And then they exaggerate the present. Pinalalala nila yung kwento ngayon, pero hindi nila pinanalala yung himala ng Diyos noon. Yung kwento nila ngayon, yung problema na, yun yung pinalalala ng tao. Ganun po talaga. Kasi marami silang expectation, mga inaasahan. Hindi, sasagutin ng Diyos yung aking panalangin. Aayusin ng Diyos yung problema ko, Hindi niya hahayaan magkaganito kami. Ganun, Ang problema, walang sagot. Tumahimik ang Panginoon.
So merong gap. Yung gap mo, yung inaasahan mo, at yung problema. Sa gitna, ito ang gagawin ng Diyos. Walang ginawa ang Diyos. Paano ngayon? Yun. So yung disappointment mo lumalago, yung pagkaasar mo lumalago, yung distrust mo, yung ayaw mo na manalig. Marami ng taong kaya maraming tao, kaya mapapansin nyo sa Facebook, marami na, dati pa akong Christian, umayaw na po ako eh. Kasi nga minsan may mga kahilingan sila na hindi sinagot ng Diyos, hindi pala totoo yan. Di ba? So distrust na talaga, na-discourage sila, na-disappoint sila. Akala ko pa naman, tutulungan niya ako eh. Di ba? So ganun po mga kapatid. Habang yung kanilang pagrereklamo at pagbibintang ay lumalalim at yung nakikita nila puro problema, yung kanilang pagtitiwala ay lalong lumiliit mga kapatid. Lalong lumiliit po. No? Now, ito po matindi. Kapag ang Diyos ay nasa krisis natin, anong gagawin niya? Ito kasi matindi daw. So God, Christ in our crisis, si Kristo sa panahon ng ating krisis. Unang-una makakita po natin dito, makita po natin na meron siyang instruction. Sabi rito, no? God's instruction. May utos ang Diyos eh. Di ba? May utos ang Diyos. O tingnan natin, ano ba yung utos ng Diyos doon sa problema nila? O tingnan natin. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Mapapansin niyo mga kapatid, tapos na tayo mag-pray eh. Hindi ka nag-pray ka na, nag-fasting ka pa nga eh. O ano pang ginagawa mo? Ba't nagpipray ka uli? Ang sabi ng Panginoon kay Moses, ano pang problema? Palakarin mo. Ang laki problema natin, Lord. Paano kami lalakad? Dagat nga yun. So merong instruction ng Panginoon. Sabi sa Exodus 14:15, tell the Israelites to move on. Sumulong na kayo. Lumakad na kayo. Yan. May narinig po ang testimony, no? Testimony. Mag-ina po sila. So, balo na po yung kanyang mama. So, isa lang po siyang anak. Kasi nag-church sila, Christian sila eh, no? Problema lang po, yung perang natira po sa kanila ay pang tithes nila, pagbigay sa Diyos. Hindi sila nag-almusal eh, kasi ang commitment nila, hindi bibig para sa Panginoon ito. Ay di nag-usap yung mag-ina, Mama, paano po tayo pupunta sa church? Sabi ng mama, what tayo magagawa? Maglalakad tayo. Ay naglakad sila, malayo eh. Naglakad sila, tsinaga nila, nakarating sa church. Ngayon, kasi doon sa church nila, giba minsan yung mga mami magkakatabi, yung mga kabataan magkakatabi, so ganon. Yung kabataan nasa unahan, yung mami niya medyo sa gitna. Ito na ngayon. Hindi pa sila kumakain na almusal eh, pero nag-church sila eh. Nag-offering na. Ang ginawa ngayon ng anak, lumingin doon sa ina. Sa likod eh, nasa likod eh. Tinatanong niya, Ma, i-offer ko na ba itong tithes natin? Dito mo yung ina, ibig sabihin, i-offer mo na yan. So yung bata, sumunod, inilagay sa offering ngayon. Ito ngayon. Pagkatapos ng church, nilapitan siya ng pastor. Siya. Ay, huy, ini, kamusta ka na? Naku, tamang-tama. Nasa si mama mo? Nandiyan po sa liga. Ay, naku, tamang-tama. Kakain tayo ng almusal. Hugulat siya, ha? Kakain tayo ng almusal? Hindi pa sila nag-almusal eh. Kakain tayo ng almusal. So, pinakain sila ng pastor sa bahay. Ang matindi yun. Sabi ng pastor, alam mo, sobrang dami hinanda ko eh. Iuwi na nyo ito mag-ina. Yun ang problema. Tapos binigyan pa siya ng pamasahe. Ay, matindi. So, hindi sila maglalakad pa uwi. At tinan mo ha, wala silang pera. Makita niyo mga kapatid, pagdating nila sa bahay, nakita parang may tao doon sa labas. Nakita nung kanyang ina, yung kanyang kaibigan na OFW kararating. Pinuntahan siya, alam mo, may dalang chocolate, may mga dilata, may damit pa at sapatos. Wow! Doon nakita nila, ang gagawin mo pala, pag may problema, tuloy ang lakad. Amin po ba? Ay, tuloy ang lakad. Kaya sabi ng Panginoon kay Moses, bakit ka pa nagpe-pray? Tapos na. Abay, tuloy na. Lakad na kayo. Hindi, Lord, may dagat pa. Hindi, tumuloy ka. Nakita niyo mga kapatid? Pag tayo nasa pagsubok, paano ito? May mga commitment ako eh. Tuloy ang lakad. Tuloy ang lakad. May Bible study po ako sa Candelaria. Siya po yung nagtatrabaho po doon sa yung mga balloons, party needs. Taga Bicol yun, yung batang yun eh. Kabataan siya nung time na yun.
Pero after some time, di ko na siya nakita, kinuwenta lang nung amo niya. Sabi nung kanyang amo, alam mo, pastor, yung aming alalay dito doon sa Bicol, sa Dait, nag-church siya. Sabi ko, talaga ba? Oo, nagkwento pa nga siya, sabi niya, kasi wala siyang trabaho sabi niya, nagbihis daw siya, gusto niya pumunta sa church. Problema, wala siyang pamasahe. Wala siyang pamasahe. Ang church, malayo, sasakay parang malaki. Bus. Alam mo, ginawa niya, bihis talaga siya, pumara daw siya ng bus. Kaso pagpara niya, kinausap agad niya yung konduktor. Sir, wala po talagang pamasahe, pero gusto kong sumakay. Sabi ng konduktor, sagot kita, akong bahala. Sabi niya, buti ikaw nagsasabi. Iba dyan, sinisingil ko na, ay pa magbayad Di ba? O, tingin katabi mo, sisingil na Hindi pa magbayad-bayad Sisingil ko na. Ito, buti nagsabi ka. Alam niyo po mga kapatid, yung batang yon, kinukwento ng amo niya, nakapunta sa church at nakabalik, wala siyang pamasahe. Bakit? Ba't mo ako tinatawag? Tuloy na, amin po ba? Ang gusto kasi natin, hindi, hatiin mo muna yung dagat. Sabi ng Panginoon, hindi. Lumakad ka muna, saka ako hahatiin. Amen po ba? Kaya sabi dito, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod, mahahatin tubig at matutuloy ang lalakaran ninyo. Pero bago mangyari yon, lumakad ka muna. Amen po ba? Ang pananampalataya, it requires obedience and then you have to step. Hahakbang ka talaga. Huwag mo munang hintayin. Ang gusto ng Diyos, humakbang ka muna at siya kikilos. Amen po ba? Ang nangyari kasi sa atin, then, Lord. Mag-usap tayo, bigyan mo muna ako. Ay, hindi ganon. Sabi ng Panginoon, hindi. Sumunod ka muna, saka kita bibigyan. Kaya pinagsabihan ng Panginoon si Moses, tapos ka na mag-pray bakit nagpe-pray ka ulit? Lumakad na kayo. Ang sabi niya, may dagat. Yun na nga ang gagawin natin ng paraan Yun na nga ang gagawin ko ng paraan So, mga kapatid, tandaan po natin, pag tayo may problema, may instruction ng Diyos. Tuloy mo yung commitment mo. Amen po ba? Tuloy ang commitment. Paano tong problema ko? Yan. Alam niyo mga kapatid, simple lang yan Yung bagay na hindi mo, yung kaya mong gawin, ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Pero yung bagay na hindi mo kayang gawin, ibigay mo sa Panginoon yan. Yung lumakad, kaya ba nila yon? Ay, kaya nila. Ay, yung maghahati ng dagat, hindi nila kaya yon. Yun ay sa Diyos. Yung pagsunod, sa iyo yun. Yung himala, sa Panginoon yon. Amen po ba? So ito mga kapatid, merong instruction ng Panginoon. Very simple. Kaya po ang pananampalataya, it is not passive. It obeys even when the way is unclear. Ang ating pananampalataya po ay hindi po yan passive yung tatanggap. Hindi, aktibo po ito. Kahit sa tingin mo medyo malabo, pero hindi, sabi ng Diyos may sinabi siya may instruction ng Panginoon Tumuloy daw kami, no? Kaya dito makita po natin, ginawa ng Diyos yung imposible. Ginawa ng Diyos. Kaya ang himala nangyayari kapag ang obedience, ang pagsunod natin ay tuloy-tuloy. Kasi doon titingnan ng Panginoon kung talaga nagtitiwala ka pa rin sa Kanya. Faith moves even when the path is not visible. Kahit hindi mo naintindihan ang labo, tutuloy kami, lalakad, dagat ngayon. Parang kung tutusin mo, nasan yung logic doon? Wala nga logic Kasi miracle ang inaano ng Panginoon dito, no? So, ito po mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Tingnan niyo po, no? Kailangan mo lang naman sumunod at humakbang di ganon. Tuloy. Hindi kituloy. Ang kailangan lang po, pag nasa problema, yung mga commitment, tuloy lang po yan. Ang hirap O kasama po yun. Kinakailangan kumilos mo ng Diyos. Hindi. Ang gusto ng Diyos, kumilos ka muna at saka kikilos. Kasi pananampalataya po doon Kaya nangyari po dito, ang huli po, ay yung miracle ng Panginoon, ang himala po ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahati ang tubig at matutuloy ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ng Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin ang mga Ehipsyo, ang mga kawali Parao, pati ang kanilang mga karuhay. Ipapakita ko sa Parao at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Mayayabang sila. Inalipin nila ang Israel, ang aking mga anak. Ngayon, magtutuos kami. Kaya pala yon ginawa ng Panginoon para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Hindi lang po sa mga taga-Ehipsyo, kundi maging sa Israel. Di ba mga kapatid? Ang matindi dito, ginamit niya yung tungkod ni Moses.
Actually po yung tungkod, wala namang power yun eh. Nasaan ang power po ng tungkod? Nandun po sa obedience ni Moses. Kasi sabi ng Panginoon, itaas mo. Oh. Itapat mo, itaas mo, itapat mo ang iyong tungkod doon sa tubig at mahati siya. Yung obedience eh. Yun po ang pinakamahalaga doon. Di ba? So ngayon po mga kapatid, no, ang papel ni Moses at ng Israel ay pagsunod at pagtitiwala. Ang papel naman ng Diyos ay yung himala at ang kanyang kapangyarihan. So ngayon po, no, sa ating pong pinagdadaanan ngayon, talagang ang dami tayong problema. Hindi natin lang paano tayo ang hirap po talaga, kung tutusin, ang hirap po talaga eh. Alam niyo po, ito po yung panahon na ituloy lang po natin yung ating commitment. Tuloy po natin pagsunod sa Diyos. Ibigay po natin sa Panginoon yung hindi natin kayang gawin. Pero na doon din pa rin yung ating pagkilos, mga kapatid. Amen po ba? Pray po tayo. Tayo mag-pray. Sige po, no? Habang nakapikit po ating mga mata, nakayuko ang ating ulo. Faith collapses when we use our physical eyes and focuses on problems. Talagang guguho ang pananampalataya mo kapag itututok mo ang iyong mata sa mga problemang nakikita mo. Guho yan, mga kapatid. Maniwala ka, guguho. Pag gumuho ang pananampalataya mo, magsisimula ka na diyang magreklamo at pagbintangan din ng Diyos. Ang hina mo pala, Lord eh. Hindi mo mala kami tinutulungan. Kasi nakatingin po tayo doon sa mga nangyayari sa atin, no? Diba? Pero, before that, ayos naman sila eh. Ngayon po mga kapatid, ipag-pray natin, Lord, tulungan niyo po. Help me see beyond. Lagpas doon sa nakikita ko, Panginoon. At ito po ay makita ko po ang iyong plano, ang iyong instruction, at ang iyong kapangyarihan. Grabe. Christ in our crisis. Ano sabi ni Jesus? In this world, you will have troubles. But take heart, I have overcome the world. Sa sanlibutan ito, punong-puno ito ng pighati. Pero, huwag ka mag-alala, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Hallelujah. Sige po, ibigay po natin sa Panginoon yung mga issue, mga problema natin, mga parang hirap eh, Lord, tulungan nyo. And at the same time, sabi mo, Lord, despite of these struggles, Lord, I will continue. Talagang heartbreaking, nakaka-discourage, nadudurog yung puso ko, nawawalan talaga ako, Lord, ng pag-asa. Pinanghihinaan ako, Panginoon, ng loob. Gaya ng Israel, pinanghihinaan talaga sila ng loob, no? Pero may instruction ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa atin, anak, tumuloy ka, tuloy. Lakaran mo yan. Diretso lang. Huwag ka mag-alala. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, tunay na kapag kami nasa krisis, kasama namin kayo, Panginoon. Dumaan man kami sa ilog, Panginoon, sabi, hindi kami malulunod. Dumaan kami sa apoy, hindi niyo pababayaang masunog kami, Panginoon. Kasi kayo po ang kasama namin palagi. You are our deliverance, our protection, and our provision, O God. Lord, sa nangyayari, Panginoon, Lord, ito po'y global crisis, Lord God, eh. Wala man talaga kaming kayang gawin. Wala kaming kundi tuloy lang, Lord, yung aming kabuhayan. Kung wala, Lord, talagang tuloy na yung pinagagawa niyo po sa amin. At ilagay niyo po sa aming puso ang iyong pag-ibig at ang iyong kapangyarihan. Thank you, Lord. Pagpalain niyo po ito. In Jesus' name we pray. Amen. Palapan po natin, Panginoon. God bless po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating pagbibigay. Makibukas po kayo sa akin sa 2 Corinthians chapter 9
verses 10 and 13. Sige po. Sabi po dito, ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring nagbibigay sa inyo ng binhi at nagpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Sa verse 13 po, sabi naman po dito, ang bukas palad ninyong pagbibigay ang nagpapatunay na matapat ninyong sinusunod at tinatalima ang kabutihang loob. Matupad ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Yan, purihin po ang Panginoon. Malinaw po na ibinahagi sa talatang ito ni Apostol Pablo na ang kagandahang loob po ay nagdudulot sa ating buhay para tayo po ay maging bukas palad sa ating pagbibigay. Habang tayo ay bukas palad na nagkakaloob, higit tayong binibigyan ng Diyos ng kakayahan na tumanggap nang sa gayon ay mapagpala po tayo ng Panginoon. Nagbibigay tayo hindi lamang dahil ito ay mabuting gawain, kundi ito ay patunay ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Ngayong umaga po, tulungan nawa tayo ng Espiritu Santo na magbigay ng naaayon sa ating kalooban at maging bukas po ang ating mga puso na mag-ugad sa pagmamahal sa ating Panginoon. Tulad nga po ng pagsunod ni Moses sa ating Panginoon, kung gaano po siya sumunod at tumalima sa instruction ng Panginoon, nawa po ganun din po tayo, gaano man po kahirap ang ating pinagdadaanan, ipagkatiwala po natin ito sa Panginoon at siya po ang magkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagtugon ninyo sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Salamat po dahil sa iyong biyaya ay patuloy mo po kaming pinagkakalooban ng kakayahan upang magkaloob sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy mo po kaming turuan na sumunod sa iyong kalooban. Patuloy po kami na magtiwala sa iyo, Panginoon. Turuan mo po kaming magkaroon ng pusong may galang at bukas palad na nagkakaloob. Tulungan mo rin po, Panginoon, na ang aming malilikom na salapi ay magamit namin, Panginoon, para po sa ikalalaganap ng iyong gawain. Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy mo pong i-bless ang mga pinagkukunan po ng kabuhayan. Panginoon, maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay tinataas namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maari na po tayong magkaloob.
Inaanyayahan ko pong tumayo po tayo muli para po sa ating pag-awit muli ng papuring awitin sa ating Panginoon. Sabi po sa awit 148, 1 and 2, pupurihin kita aking Diyos at Hari, ang pangalan mo'y itatanyag magpakailanman. Araw-araw kitang pupurihin, ang pangalan mo'y sasambahin magpakailanman. Yan. Tunay po na ang pag-ibig po ng ating Panginoon ay hindi nagmamaliw at lagi pong sariwa ang kanyang katapatan sa bawat umaga. Pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo.
naming aawitin yung pag-ibig mo sa amin. Pagkagising namin sa umaga, magpupuri kami, walang sawang magpapasalamat sa iyong kabutihan, kapangyarihan, Panginoon, biyaya, Panginoon, at iyong habag, Panginoon. Sa gitna ng aming mga pagkukulang, Panginoon, Ikaw ay Diyos na kumakalinga, Panginoon, sa amin. Lord, amin pong pinagkakatiwala sa iyo, ito pong krisis na aming pinagdadaanan ngayon. Dalangin ko po, Panginoon, katulad po ng iyong instruction sa Israel, lumakad, tumuloy kayo doon sa sinabi ko. Dalangin ko po, Panginoon, na sa buhay namin, yung mga pinagagawa, yung tuloy, Panginoon. Bagamat kami po'y nakakaranas ng panghihina ng loob, nalulungkot kami, Panginoon, natatakot kami, Panginoon, kinakabahan kami, Panginoon. Pero salamat, Lord, salamat. Dahil sa pagsunod, Panginoon, naroon po ang iyong himala at naroon ang iyong biyaya. Salamat, Panginoon. Igawad po ninyo, Panginoon Diyos, ang kagalingan. Kung meron man dito may karamdaman, we pray for complete healing. Not only us, Lord, but also our loved ones. Amin pong pinipray maging kapayapaan sa Israel, sa Middle East, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang gerang ito ay humupa na, Panginoon. At ang katwiran, Panginoon, ang talagang mamayani, Panginoon Diyos o God. Yung kaayusan, Panginoon. Yung mga evil leadership, Lord, ng mga bansa na patuloy na sumisiil, Lord, ng aapi na ibang bansa. Ibagsak niyo yan, Panginoon. Paltan niyo ng matuwid, Panginoon, at maayos na pamumuno, Panginoon Diyos o God. Lord, we also pray for the Philippines. The Philippines is for Christ. Kahabagan niyo po ang aming bansa. Tulungan niyo po, Panginoon, sa mga pinagdadaanan namin. Tulungan niyo po ang mga Pilipino. Lord, lumapit sa inyo, magpakumbaba, Panginoon, at manalangin, Panginoon Diyos. Lalo po ang church na to, pinipipray po namin. Tulungan niyo po na aming pagtitiwala, Lord, ay tumaas ang antas, Panginoon, na aming pagtitiwala sa inyo, Panginoon Diyos o God. Thank you, Lord. Igawad niyo po ang pagpapala sa bawat isa. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Magsabi po tayo ng Amen. Amen. Pagpapa po natin, Panginoon. Maupo po tayo para po sa pagbabalita. Pwede po ba tayong tumayo po? Si Ate Elaine. Hello po, welcome po sa TMIT Pass. Meron po ba tayo mga birthday celebrant this coming week? Ayun. Sa April 25 po ay magbi-birthday si Chan Meng To, si Chacha. Happy birthday! Ayan. So, at ngayon naman po, para po sa ating mga regular activities, patuloy pa rin po ang ating prayer meeting every Tuesday, 5:30 p.m. dito po sa church. At ang ating pong online prayer fellowship naman po ay Friday, 7 p.m. sa Messenger Group. At ang ating pong night of prayer and worship, ito po ay this coming week na po, April 25, dito po sa church, 7 to 9 p.m. po. At yan, meron po tayong another activities po. Workers Retreat 2026 po. Answering the call for evangelism and mission po. So meron po, kung makikita po natin sa screen, yan, so nawala. So meron tayong registration na 200. Tama po ba? Ayan. Yan, so ang ating pong registration po ay mangyayari po ito sa bali muna po ay May 1 at May 2 po ang ating retreat po. Magsisimula po siya ng May 1 ang after lunch. Then ang May 2 po, uwi po tayo ng lunch din po. So ang ating pong venue po ay sa Santa Catalina Church at para naman po sa registration po ay i-coordinate po natin to sa ating finance po or kaya naman po ay registration po natin ay doon na po sa
arrival po natin sa Santa Catalina. So para po sa details, ay inform na lang po ulit namin kayo, update po namin kayo if may any changes po sa atin pong activities po nito. At muli po, ay magandang umaga po. Palakpakan po natin ang Diyos sa isa na naman pong linggong natapos po. Actually po, nag-start na po yung ating DBBS, no? So, yung kaya sa Team Sulok po, no? Nakailang bata po yung Team Sulok? Nasaan po yan, no? 16? 16? Ah, lahat-lahat na. Ilang center yon? Iwan lang, bakit parang meron dito? Isa pa lang. Tapos meron pang. Amex na, okay. So bukas na po yung ating Daily Vacation Bible School. Mag-start po siya ng Monday hanggang Wednesday po siya. So meron po tayo dito po sa church, meron po tayong mabalanay, no? May mabalanay din po. Meron din po tayong bantilan. So kaya pag-pray po natin ito, yung mga bata. May papanood po sana ako sa inyong video. Anyway, sa susunod na lang po. Pangalawa, gusto ko lang po itanong, ano po nangyari doon sa sentence na pinagawa ko? Meron ba sample na? Sample na naman niyo ako, sample muna, okay. Yung winner. Next year. Yung winner daw doon sa ating Bilalyodel, next year, i-announce. At saka yung baptism daw. Okay, may sample po ba? Sample niyo naman ako nung anong sentence. Meron po ba ang Wala. Ate Mabik, sampulan mo nga ako. Yan! Wow! Lakas mo ate. Ipagkatiwala kay Kristo ang problema laban sa krisis. So, gagawa po tayo ng simple na pangungusap lang po. Okay, sige po. God bless po. Punta na po tayo sa ating grupo po. At ang ating pong magsasurvey, ang ating pong mga young pro boys. Okay, pwede na po tayo pumunta sa ating mga small group.